Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong kwentuhan dito sa Makapili TV. Ngayon itong topic ang pag-uusapan natin, itong kadiwastor po ng Administrasyong Marcos. Bali, in-extend po nila ngayon, nagdagdag po sila. At the same time, nakakabili na daw po dito ng mga murang bigas. So yung 29 pesos na bigas at ang ibinaba na po ngayon yung presyo ng bigas, yung mga imported. So may mabibili na rin daw dito na halagang 45 pesos per kilo ng mga imported rice. So bago natin simulan yung kwentuhan to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin muna natin itong balitan to bago tayo magkwentuhan. So ito po. Dumayo pa mula Quirino sa Maynila ang mag-asawang Emilia at Wilfred. Sakay ng kanilang bisikleta sa Kadiwa Center sa Bureau of Plant Industry sa San Andres, Manila para makabili ng murang bigas. Mas pinili nila ang tig 29 pesos kada kilong bigas kaysa sa 45 pesos na bigas dahil yun lang ang kaya ng pera nila. Pero amoy mo, may amoy. Pero pag inugasa mo, masarap din naman. Oo. Okay naman. Kaya lang buhaghag siya, buhaghag. Pero okay naman. Ugatan lang maigi. Pag may pera, di 45 na. Kaso wala eh. Hanggang 29 lang kaya eh. Si Nanay Snelia Lim naman, mas pinili ang 45 pesos na bigas kahit may mas mura na 29 pesos. Aniya mas masarap ang lasa nito kahit medyo mas mataas ang presyo. Maganda naman po, madulas siya eh. Palagay ko maganda siya at saka may masarap ang lasa. Kasi sanay na po ako sa bigas eh. Pag hawak ko pa lang sabi ko okay to. 'Di ba? Ganun talaga. Kaya bumili po ako ng 5 kilo. Baka tomorrow babalik ako, pwede naman, 'di ba? Ilan lamang sila sa mga kababayan nating nakikinabang ngayon sa murang bigas na inilunsad ng pamahalaan. Kahapon, August 1, inilunsad ng Department of Agriculture ang Rice for All program kung saan mabibili ang 45 pesos per kilo na well-milled rice. So yun, nagkaroon na po ng pagbabago dito sa Kadiwa Store. Kasi before, inyong matatandaan nung nakarang content natin, hindi siya for all. When you say hindi siya for all, limited lang ang pwedeng bumili. Like yung mga miyembro ng 4-piece, mga pregnant women, mga single parent, PWD, senior citizen. So sa kanila lang pwedeng ibenta yung mga murang bigas. So ngayon, maganda na yung ginawa nila ngayon is for all na. So lahat pwede nang bumili. So kahit hindi ka miyembro ng 4-piece at gusto mong bumili ng murang bigas, makakabili ka na ngayon dito sa Kadiwa. So good job po tayo dyan para kay Pangulong Bongbong Marcos. So sana lang dagdagan pa yung mga variety ng mga bigas para at least 'di ba makatulong sila dun sa mga sa mga maliliit na negosyante. Especially nga dapat diyan ang mas unahin nila ay priority nilang bilhin yung mga bigas na galing sa yung mga local farmers natin. Para naman hindi na sila mahirapang makipag-bargain pa na babarating pa sila. Bakit hindi nilang bilhin ng gobyerno? Ang sa ganun, 'di ba? May benta ng mga local farmers natin yung yung nararapat na bentahan para naman paano kumita sila. Kasi kung dadaan kasi yan sa mga middleman, medyo dehado kasi yung presyuhan diyan. Siyempre, pag sinabing middleman, babarating ng middleman yung yung presyo ng bigas sa mga local farmers natin bago nila ibenta yon sa mga local traders. So, siyempre, pagdating sa mga local traders, may patong na yan. So, kung halimbawa, ay 45 pesos na, yan na per kilo na ibinibenta nila. Kasi yan yung mas sumunod na mas mas mahal. Kasi 29 pesos sa Kadiwa, di ba? Pagkatapos ng 29, 45 na. So, kung halimbawa, itong mga local farmers natin, may bebenta nila yung kanilang mga bigas na halimbawa, ang pinaka cost of nila, expenses nila is around below 40 pesos. Siyempre, kung may bebenta nila yon ng mga nasa 40, 41, at least may kinita na sila, di ba? Unlike kung kukunin sila ng traders, is talagang babaratin sila ng todo. So, duging-dugi yung mga local farmers natin, ang kumita lang, yung middleman. Kaya dapat dito, sinasalo na dapat ng gobyerno yung pagbili sa mga bigas ng mga local farmers natin. Kumbaga, mas tulungan dapat nila
yung ating mga local farmers kaysa yung tulungan yung mga imported na bigas na ini-import natin. 'Di ba kasi sa mga yung doon pwede silang mambarat sa ano, sa 'pag imported. Pero ang problema lang kasi, nakadepende rin naman yung presyuhan ng mga imported na bigas sa world market, eh. Kaya hindi mo puwedeng basta-basta baratin 'yan. Unless kung bumaba talaga yung kumbaga oversupply yung mga bansang, kinukuhanan natin, puwede natin baratin. Pero kung sapat lang yung kanilang nagiging ani diyan, so medyo mahirap. Ang nadidikdik dito yung mga local farmers natin, sila yung mas binabarat kumpara sa mga imported na bigas. So dapat mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno natin yung pagtulong sa mga kababayan muna natin bago tulungan yung mga ano, yung mga imported na bigas. Tulad na lang nung ano, nung sa PUJ modernization, 'di ba? Imbis na tulungan yung mga locally made na mga jeep na ginagawa dito, tulad ng mga Sarao, Francisco, na alam naman natin matagal nang gumagawa ng jeep yan. Pero bakit mas inuuna ng gobyerno natin na i-prioritize yung mga imported, yung mga China-made, mga European-made na sasakyan? Eh meron naman pala tayo dito, 'di ba? Doon makikita mo merong parang diskriminasyon na hindi tinutulungan yung mga locally made or locally produced product natin tulad ng bigas, 'di ba? Dapat mas i-priority mo ng bilhin muna yung mga locally made rice natin, yung mga bigas natin na gawa ng mga magsasaka natin, bago kumuha ng mga imported. Hanggang sa gano'n, 'di ba? Ano, natulungan muna yung mga kababayan natin bago kumuha ng bigas sa ibang bansa. Kadiwa outlet sa Metro Manila ang unang binuksan ng DA. Ito ay sa FTI Taguig City, Bureau of Plant Industry sa Maynila, Potrero Malabon at Caloocan. Ang bigas ay binebenta dito ay galing sa rice importers at local traders. May dalawang klase na ng bigas. Yung NFA stocks na ibinebenta natin under the P29 program at yung ating rice for all, 45 pesos. Ito yung commercial well-milled rice naman. So, medyo correction po pala rito, medyo mukhang medyo sumablay po yata dito. Ang sabi niya, ang rice for all lang ay yung 45 pesos. So, yung 29 pesos, hindi po siya pwedeng ibenta sa mga hindi nasabing mga category tulad ng 4-piece, ah, senior, PWD, mga pregnant or single parent. So, medyo, ano doon, medyo against po tayo doon. Hindi tayo natutuwa doon kasi dapat for all dapat yan. Kasi hindi naman porket hindi ka PWD, hindi ka senior citizen, hindi ka naghihirap. So lahat naman naghihirap dapat available or pwedeng ano yan, pwedeng ibenta sa lahat. Dapat doon tayo nagkakaroon ng problema kasi parang sinasabi ninyo na ang mas mahihirap lang ay yung mga nabanggit lang. Lalo naman yung mga salimbawa na sabihin natin nangangalakal pero hindi siya under ng 4-piece. So hindi siya pwedeng bumili. 'Di ba? So medyo hindi yata magandang balita 'yon. At the same time, sana dagdagan din nila yung mga kadiwa store na 'yan. Kasi medyo malalayo yung mga location eh. Ngayon, kung halimbawa 29 pesos ang bibilin mo at medyo malayo ka naman dun sa bibilan mo ng bigas. So, pero medyo ganun din ang mangyayari. Kasi gagastos ka ng pamasahe, gagastos ka ng oras. So, yung 29 pesos, hindi na siya 29. Medyo pabor lang yan kung yung area mo malapit doon, mga walking distance. So, hindi ka nagagastos ng pamasahe. So, ma-avail mo yung talagang 29 pesos. Pero kung halimbawa, dalawang sakay ka, tricycle. Sa tricycle lang, magkano na pamasahe? Sabihin natin, 10 piso, balikan, hindi 20 pesos. Isang sakay pa lang yun. 20 pesos, balikan. I-plus mo yung 29 pesos na mabibili mong bigas. So, ganun din, 49 pesos, medyo napamahal pa doon sa 45 na rice for all na binibenta sa kadiwa. Di ba yun yung dapat medyo pinag-iisipan pa natin ng gobyerno natin na mas ilapit pa sana sa mga residente o sa mga lugar na alam yung puntahan talaga, palengke or sabihin sa barangay para at least
hindi na gano'ng magiging parang nangyayari rito kasi parang pahirap pa, eh. Bakit pahirap? Senior citizen, bibiyahe para lang bumili ng ₱29 na bigas, PWD, bibisitahin pa yung, Kadiwa store. Halimbawa kung 3 sakay, 2 sakay, medyo hassle pa sa kanila yun, 'di ba? Dapat medyo ilapit pa nila, dagdagan pa nila para at least mas makinabang yung marami. Hindi yung, masabi lang na merong project yung, gobyerno natin na para tulungan yung mga kababayan nating mahihirap. Excuse. So dapat gano'n yung gawin ng gobyerno natin, medyo dagdagan pa para at least 'di ba mas lalong thumbs up yung proyektong 'to ni Pangulong Marcos. Kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, makatutulong ang pagbebenta ng ₱45 per kilo na bigas para mapalawig ang ₱29 rice program para sa mga mahihirap nating kababayan. Matagal na itong naplano, itong P29 at saka Rice for All, at nakita naman natin na unti-unti dumadami yung mga locations natin at nagiging popular na itong P29, and hopefully yung Rice for All maging ganun din. So this is planned for a long-term implementation nitong dalawang programa na ito. Plano ng DA na ilunsad din ang programa sa iba pang lugar sa bansa sa buwan ng Nobyembre. Hari Ilagan, UN. Sana lang hindi plano, 'di ba? Dapat yung talagang pagsusumikapang makapagbukas pa ng mas marami pang Kadiwa store para at least 'di ba, hindi na mahirapan yung pagbili ng mga kababayan natin. At the same time dapat medyo i-prioritize din muna natin yung mga locally raised po natin. Yung dito inaani ng mga farmers natin para mas matulungan din yung mga, kasi hindi lang naman yung mga sabihin natin 4Ps, yung mga PW, senior citizen, hindi lang naman sila yung naghihirap, eh. Kahit yung mga magsasaka nga natin naghihirap din yung mga yan. Kaya nga dapat unahin mo ng bilhin yung mga bigas nila para maibenta rin sa merkado natin. Kumbaga happy sila, kumita, happy din yung mga kababayan natin na gustong bumili ng murang bigas. So, 1+1 equals 2 na po yun. So, dalawa na yung naging masaya. Kesa naman yung mas pa-priority natin, yung mga imported na bigas. Ang nagiging happy lang dyan, uh, yung mga negosyanteng importer at yung mga binagbibilan nila ng bigas sa ibang bansa. So, hindi talagang totaling happy lahat. So, yun lang po sana ang bigyan ng pansin ng gobyerno natin na unahin yung mga locally farmers natin bago yung mga imported na bigas. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.